Bayan, ngayong tapos na ang habagat season. Makakaranas pa rin kaya ng pag-uulan ng bansa? At kailan kaya inaasahang magsisimula ang panahon ng amihan na may dalang malamig na panahon? Nagpapalik si Rod Lagusad. Opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang pagtatapos ng habagat season sa bansa. Pero ano nga bang dapat asahan sa mga susunod na araw o mga buwan? Paliwanag ni Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Analisa Solis, kasalukuyang nasa transition period ang bansa patungo sa panahon ng amihan. Ang habagat at amihan ay tumutukoy sa direksyon ng wind system, kung saan kapag may habagat, partikular na naapektuhan ng pag-uulan nito ang mga nasa kanlurang bahagi ng bansa, habang kapag panahon ng amihan ay ang silangang bahagi naman ng bansa ang apektado. Sa ngayon po, yung Intertropical Convergence Zone, yung prevailing weather system natin, and nandiyan na po yung tinatawag nating northeasterly wind flow na kapag ito po ay patuloy na magsusustain na, ay paparating na po yung ating amihan. Kapag amihan season na itatala ang mas malamig na panahon kung saan inaasahan na second half ng October hanggang first half ng November ay magkakaroon na ng mas malamig na panahon. Samantala, ayon kay Solis, ang localized thunderstorm, low pressure system at easterlies kasabay ng nakataas na La Nina alert ang posibleng magpaulan sa bansa. Sa kasalukuyan, mataas din ang tsansa ng pagkakaroon ng La Nina sa mga susunod na buwan. Ibig sabihin, may posibilidad ng pag-uulan sa ilang bahagi ng bansa lalo't kapag may La Nina, kung saan mainit ang temperatura ng dagat na malapit sa bansa na siyang paborable para sa pagkakaroon ng bagyo. Kapag October, November, December, ito yung medyo mas maraming landfalling and crossing tropical cyclone, and bihira din yung mga nagre-recarb na posibleng makapagbigay ng mas maraming pag-uulan. Kung hindi man maraming ulan, ay malakas din na hangin. Sa pagtataya ng Pag-asa, nasa 3 hanggang 8 bagyo pa ang inaasahan na papasok o mamumuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At kung wala mang bagyo, hindi dapat ipagsawalang bahala ang iba pang weather system gaya ng shear line o ang pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin na nagdudulot ng pag-uulan, gayon din ang Intertropical Convergence Zone o ITZZ kung saan namumuo ang mga low pressure area na maaaring mamuo bilang bagyo. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.